first term ko pa lang na Vice Gov ngayon and I'm seeking re-election. For Magre-re-election the po upcoming tayo. midterm election. Yes po. Bago po kayo maging Vice Governor ko, Vice Gov, ano po yung um, linya natin before, bago as public servant? Opo, hindi ako politikong tao. Isa lang po akong private citizen, pero siguro nakilala ako dahil naging convener ako ng isang Wanted Ilaw movement noong ang aming lalawigan ay nakararanas ng malawakang brownout na talagang sobrang hirap po ng buhay namin dito. Talagang nakasadla kami sa dilim. 3 babae kami, mga estudyante power, ng diba? UP. Girl power. Girl power na nagtayo po ng social media movement para maparating sa national government ang pakiramdam namin, kaapihang dinaranas ng lalawigan ng mga panahon na yon. And then siguro dun po ako napansin ng mga kababayan natin, nung sumunod na election, kinuha po ako ni Gov na board member niya. Ang ganda ng resulta nung election na yon. Ang hirap ng labanan dahil wala po kaming pera. Unang pagtayo, pero naging senior board member po agad ako ng lalawigan. Ako yung board member na nakakuha ng pinakamaraming boto sa buong lalawigan po. And then, after that term, sabi ni Gob, mahirap na i-maintain yung pagiging number 1 mo, ilaban na kita na vice governor ko. So, last election po, tumayo ako bilang vice gobernador. Kaagapay ni Gob Ed, at sa awa naman po ng Diyos, ay nanalo po tayong vice gobernador. Yun yung kwento. So, Sa, yun. Sa panahon naman ng pagiging vice gobernador ninyo, ano po yung mga programang na ipagkaloob ninyo sa ating mga kababayan dito sa Opo. Ang Sangguniang Panglalawigan is a venue para po makalapit sa amin at ventilate ng aming mga kababayan yung mga problema nila. So unlike the governor na may mga programa and plans, kami po lapitan. Natutuwa naman po tayong sabihin na sa amin sa Sangguniang Panlalawigan, sa pamumuno ko po, napakarami namin napasa mga ordinances and resolutions na ang ginagawa ay para matulungan ng aming lalawigan. Pagdating sa kuryente, yun po yung talagang advokasya ko at awa ng Diyos ngayon po na hanapan ng solusyon. Maging ang ERC po ay naparating namin dito sa lalawigan. Nagkaroon ako ng ERC caravan para lang makita nila na pagdating sa ERC, yung numero, may mga mukha yan. Makita po talaga nila, maranasan nila yung brownout dito sa amin. At napumunta sila dahil po sa mga resolution namin. Napunta kaming Senado. Yung mga ganun po. Pagdating po sa agrikultura, nagpasa din po kami ng mga resolution. Asking ang Department of Agriculture na tulungan po ang mga magsasaka namin dahil na nakaraang anihan halos walang bumili ng palay dahil sumabay po sa importation. Ngayon po, natutuwa tayo na may galaw ang Department of Agriculture na nagsasabi po siya na i-release na ang buffer stock ng NFA para makapamili na po ulit ng palay. Malaking bagay po yan sa aming mga agricultural province. Marami pa pong mga programa. Siyempre, bilang Sangguniang Panlalawigan din, kahit kami ang check and balance, we are supporting the local chief executive namin. Kaya po ang budget ng lalawigan laging naipapasa on time. Mini-make sure namin unhampered ang services para sa aking mga kababayan. Ayaw natin ng sobrang pamumulitika pagbibinbi ng mga budget. Pera ng taong bayan, ibabalik natin po sa taong bayan. how about the programs of education ng tourism? Yes, nahirapan kaming i-promote ang tourism, pero napakaganda po ng aming lalawigan. Mananawa kayo sa dami ng magagandang lugar po dito. Pero ito po, medyo nagkaroon na ng immediate solution yung aming matagal na problema sa kuryente. At yan na po ang sunod na tututukan, the promotion ng tourism. Opo, itong mga susunod na panahon. Yan talaga kasi naniniwala tayong magbibigay po yan ng trabaho sa atin. So, para sa Vice Gov, why Vice Governor Diana? Diana, super pretty ng name. Para sa second election, for the midterm election, na feeling pa rin ng tao,
or ng mga Mindorenians? Opo. Sabi ko nga, patuloy pa rin po tayong titindig. Kasi yung 2 taon mahigit Yes. na panunungkulan namin, napakaikli po. Malayo na, pero malayo pa. Marami pa pong kailangan gawain. Malayo. Yung mga problema po namin, nasolusyonan siya, pero may mga medium term and long term solutions pa po tayo. Marami pa tayong pangarap sa ating mga kababayan, sa ating lalawigan na hindi pa natin natutupad. Nagsisimula pa lang po tayo. So ayun, at sabi ko nga po, hanggat nandyan sila na naniniwala sa atin na hindi bumibitaw, nandito po ako para i-offer ang sarili ko para maglingkod ng maayos, masipag para sa ating lalawigan. You, and before tayo mag-wrap up, Vice Gov, meron ka pa bang i-question? Baka may na-miss kami, and ito kasi kakat naman to, hindi pa kasi naman ano for the local election. To vote for Vice Gov, Diana, encourage po natin yung ating mga fellow kababayan na Opo, Mandaluyans. sa aking mga Number kababayan. Opo, sa aking mga kababayan, ako po si Diana Apigo Tayag, numero 1 sa balota, muling titindig para bilang vice gobernador nyo. Ang kapakanan ng lalawigan naman po ang nilalaban natin dito. Nasa tamang tao na kayo, huwag na tayong maghanap pa ng iba.